Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-11 kabanata ng Kawikaan at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Nasa puso po ng Diyos na ang lahat ng mga tagasunod niya, lahat ng mananampalataya sa Kanya ay maging puno ng buhay. Tayo po ay nagpapasalamat na atin pong mababasa ang kabanatang ito, kung saan tinuturo po sa atin kung paano mabuhay bilang puno ng buhay. Sa kabila ng uri ng mundo na pinamumuhayan po natin ngayon. Kahit ng ating pong buhay ay puno ng kadiliman o ang mundo ay puno ng kadiliman, madalas ay hinihiling po natin na makakita ng katuwiran, ng katarungan. Sa nagdaang mga taon ay napakarami pong mga aksidente at sa mundo ay nakikita po natin ang napakaraming korupsyon. Ngunit ngayon ginagamit po ng Diyos ang kanyang salita upang ituro sa atin kung anong uri ng daan ang dapat nating tahakin. Paano po natin isasabuhay ang ating buhay? Paano tayo magiging puno ng buhay? Kaya ngayong umaga, bibigyan po natin ito ng pamagat. Maging puno ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Makikita po natin ang buhay ni Solomon, kung paano po siya gumagawa ng desisyon. Lalo na kung babalikan po natin ang libro ng Unang Hari, makikita natin kung paano nanalangin si Solomon. Sinabi ni David na ginamit ng Diyos ang katarungan at katuwiran upang ipakita ang kadakalaan ng Diyos. Bakit pinili ni Solomon na maging isang uri ng tao na nagbibigay kaluguran sa Diyos? Verse 1 hanggang 19. Ito po ang unang bahagi. Maging makatuwirang tao at magkaroon ng mapagpalang buhay. Sa verse 1, 20 at 27 sa original na teksto, nabanggit po doon ang God delights. Sa Ingles. Sabi dito sa verse 1, ngunit kasiyahan naman ng Diyos ang timbangang tama. Sa verse 20, ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. 27, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Dito, makikita po natin ang tatlong bahagi
kung paano po tayo lalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 1 to 19. Nabanggit po dito ang tungkol sa mga timbangan. Kung tayo po ay namimili sa palengke, may mga pagkakataon na hindi po natin nakikita kung tama ba ang timbangan na mayroon sila. Madalas ay hindi po ito nakikita ng ibang tao. Ngunit dapat nating malaman na lahat ay nakikita ng Diyos. Maaring para sa tao ito ay maliit lamang na problema. Maliit na problema. Verse 1, hindi kinalulugtan ng Diyos ang kasinungalingan. Kahit na kaunting uri lamang ng pagsisinungaling, hindi ito kinalulugtan ng Diyos. Kung papasok po ang kayabangan sa atin, tayo din po ay hindi kalulugtan ng Diyos. Huwag po nating isipin na gamitin ang ating sariling pamamaraan upang magkaroon ng benepisyo. Sa maraming pagkakataon, dapat po tayong maging mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. Alamin na tayo ay tao lamang upang ating lubos na maranasan ang kabutihan ng Diyos. Sa atin pong buhay, sa tuwing gumagawa po tayo ng mga desisyon, dapat po nating isipin kung tayo po ba ay gumagawa ayon sa katuwiran o katarungan. Sa atin pong buhay, paano natin malalaman kung tayo ay mabuti o hindi? Iyon ay malalaman natin kung maisa sa buhay natin ito. At kung nakikita nga ba sa ating buhay ang katuwiran o kaya'y kabutihan na ito. Sa Biblia ay makikita po natin ang iba't ibang pagkukumpara.
May mga pagkakataon na bilang tao ay iniisip po natin na mayroon na tayo ng lahat o kaya ay mas nais pa nating magkaroon ng mas madami pa. Ngunit wag po nating gagawin ito gamit ang kaparaanan ng kadiliman. Lagi po nating isipin o kaya piliin ang kabutihan at katuwiran. Verse 7, hindi lamang po natin maiiwasan ang kaparusahan mula sa Diyos, sa maraming pagkakataon na mayroon po tayong tinatagong galit sa atin pong puso. Kung nakikita po natin ang mga nangyayari sa mundo, naiisip natin bakit napakaraming mga kawalan ng katarungan sa mundo. Tinitingnan po natin ang politika, maraming mga bansa, mga kalagayan ng mundo. Maaari nakikita po natin na nangyayari sa Amerika. Maaari nag-iisip sa atin sorry. Hindi po tayo magdedesisyon kung alin ang makatwiran sa hindi, lalo na pagdating sa mga bagay sa mundo. Nakikita natin na ang kasamaan sa mundo ay totoong totoo. At sa pagtingin po natin nito, maaaring tayo ay natatakot. Ngunit sa ating pagtugon sa Diyos, at kung makikita po natin ang katarungan ng Diyos, piliin po nating mabuhay ayon dito. Verse 9, ang kawalan ng Diyos ay masisira. Verse 10, ang mga matuwid ay patuloy na pagpapalain. At gagawin ng Diyos mismo, siya mismo ang magbibigay katarungan sa lahat. Verse 10, kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masama ay napapahamak. Mga kapatid, kung tayo po ay nasa mundo, maraming pagkakataon na mayroon po tayong ganitong mga kakaibang pakiramdam. Ngunit sa 611, lagi po natin sinasabi na dapat tayong maging simple at dalisay. Ngunit maaaring sa marketplace ay meron po tayong ibang tugon pagdating dito. Dahil kung magiging dalisay at simple lamang po tayo, para tayong ignorante.
Maaring pagdadahilan po natin na ang mundo ay napakasama. At dapat lang ba na lagi tayong maging makatwiran? Ngunit dito sinasabi po sa atin at pinapaalala na huwag po nating titignan o kaya huwag po nating piliin ang sitwasyon. Piliin natin lagi na maging mabuti at makatwiran. Kung pipilitin natin na maging makatwiran, ang Diyos mismo ang magpapala sa atin. Ang Diyos ang pinanggagalingan lang ng lahat ng pagpapala. Dito sa Hong Kong, nais natin maging puno ng buhay, nais natin maging maharlikang pari. Ngunit gamitin po natin ang pananampalataya upang panghawakan ang mga pangakong ito. Ngayon nakikita po natin ang maraming mga Bible School student na isinuko ang lahat para lamang makasunod sa Diyos. Maaaring sasabihin ng mundo sa atin, anong ginagawa natin? At tinatanong o kaya nagdududa pagdating sa ginagawa natin. Ngunit bakit hindi tayo tumugon ayon sa tugon ng Diyos? Ang atin pong bayan ay mapagpapala ayon sa ating pamumuhay. Kung tayo po ay marunong mabuhay ayon sa katuwiran. Naway, piliin po natin na mabuhay ayon sa katapatang ito. Ikatlo, ang makatwirang bayan ay patuloy na mapagpapala. Dapat po tayong maging matapat sa panlabas man o panloob na buhay natin. Lahat po tayo ay pinanganak na matapat, ngunit sa ating paglaki, aking napagtanto na nagiging uri po tayo ng tao na maraming sinasabi. May mga pagkakataon na kahit po sana ang nagmimistulang katapatan na mayroon po tayo, ay nagiging chismis sa iba. Nakikita po natin ang sitwasyon kung saan maaaring ang isang tao ay nagbigay naman ng tapat na salaysay, ngunit kung naipasa na ito sa B o kaya sa C ay nag-iiba na ang version nito. At bilang siyang pinanggalingan ng mga salitang ito, maaari sa iyong pakiramdam, ito ay napakabaluktot, kaya naman mas maging maingat pagdating sa ating mga sinasabi. Sa kabanatang ito ay nabanggit po ang tungkol sa pagchichismis. Dapat po tayong magkaroon ng sapat na dunong. Kung tayo po ay matalino, pipiliin po nating maging tahimik.
Verse 15, ang nananagot para sa iba sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Kung ang ating pong puso ay tapat, tayo ay nabubuhay ng may katapatan, walang tatakbo sa atin upang maganap ng seguridad sa paraang hindi mabuti. Ang maging tunay na simple at dalisay ay kung tayo po ay nakapokus lamang sa Diyos. At ang bawat desisyon na mayroon tayo ay nagmumula sa ating puso, nagmumula sa pananampalataya na mayroon pa tayo sa Diyos. Ngunit kung tayo ay magkakaroon ng ugnayan sa mundo, piliin po natin na magkaroon ng sapat na dunong dahil alam natin ang mundo ay puno ng kadiliman. Kung panghahawakan po natin ito, alam natin na tayo ay mapagpapala, magkakaroon ng buhay. Verse 18, ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang unang bahagi, makikita po natin kung ano ang matatanggap ng mga masamang tao, samantalang sa sumusunod naman na bersikulo ay tungkol naman sa kung anong matatanggap ng mga makatwiran. Verse 19, ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Alam po natin na tayo po ay magkakaroon ng buhay at ito ang dapat nating patuloy na tanggapin. Verse 18, kahit na tayo man ay mawalan sa perspektibo ng mundo, tayo naman po ay magkakaroon ng kasapatan sa Diyos, kasapatan pagdating sa kalangitan. Verse 20, ang kaisipang masama kay Yahweh kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Kung tayo po ay lumalakad, tayo po ba ay nabubuhay ayon sa perfection o nais na maging perfecto? Verse 21, ang taong masama ay di makakaligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Verse 25-26, ang taong matulungin sa sagana ang pamumuhay at marunong tumulang ay tiyak na matutulungan. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Ano ang pagiging mapagbigay? Hindi lamang ito ayon sa kung ano mayroon sa ating kalooban, bagkus ay nagiging tapat
po tayo marunong magbigay. Sa atin pong pagdidisipulo, sa atin pong pagtulong ng ating mga cell members, maraming beses ay ginagamit po natin o kaya ginagamit ko ang aking sariling buhay upang tulungan sila, ngunit hindi nila ito maaaring tinatanggap. Sinusubukan kong magbigay ng apple, ngunit ang natatanggap nila ay banana. Ngunit ngayon ay pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na ang atin pong na ang dapat po nating layunin ay ang magbigay kasiyahan sa Diyos, magbigay kasiyahan sa Diyos at hindi sa tao. Kung marunong po tayong magbigay, marunong magsakripisyo, tayo ay pagpapalain ng Diyos. Naroon na ang Diyos ay patuloy na magkakaloob ng bawat nating pangangailangan. Sunod ay verse 30 hanggang 31. Magkaroon po dapat tayo ng perspektibo kung saan nakikita natin ang hanggang sa buhay na walang hanggan. Maging uri ng tao na nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Sa mundo, napakarami pong mga tao ang susunod o kaya gagawa ng paraan upang tayo ay saktan at para tayo ay kutsain pagdating sa ating katapatan. Maraming beses na ang atin pong buhay ay makakaranas ng gusot sa iba. Ngunit kung tayo ay patuloy na mabubuhay ayon sa katuwiran, lagi po nating itong mararanasan. Maaari napapatanong tayo, anong uri ng katapatan ba dapat ang isinasabuhay natin? Ibig sabihin ba nito na dapat po nating kalimutan ang katuwiran ng Diyos para lamang makaayon sa iba? Ngunit sinasabi ng Diyos na dapat po nating tignan ang eternal perspective. Piliin lagi na magbigay kasiyahan sa Diyos at huwag titignan ang kasamaan. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantipalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masama. Sa verse 29, ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Ang bunga ng
bunga ng katuwiran ay puno ng buhay. Dito makikita natin kung paano tinuturo sa atin kung paano tayo mabuhay. Ito ay mensahe na patuloy po na sinasabi ni Pastor Joshua sa atin. Paano pa tayo magiging puno ng buhay? Ano ang bunga ng makatuwiran? Iyon po ay ang puno ng buhay. Kung pipiliin po natin na mabuhay, lumakad ayon sa katuwiran, ang bawat desisyon na dapat mayroon tayo ay nagbibigay kaluguran sa Diyos. Ang bunga na ating bitbit ay ang puno ng buhay at ang katotohanan ito ay kaya nating isabuhay. At nang matulungan din ng iba na mabuhay ayon sa perspektibong ito. Mga kapatid, alam po ba natin na tayo ay puno ng buhay at ang buhay po natin ay magpapakita ng maraming mga bunga? At ang sino mang kakain ng ating mga bunga ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nakikita ni Solomon ang pangwalang hanggan na kahalagahan ng pagiging puno ng buhay o pagiging makatwiran. Ang Diyos ang magbibigay ng katuwiran maging sa mga masama. Maaring sa mundo ay gusto nating makatanggap ng ng pagpapala, magkaroon ng buhay na katulad ni Solomon. At sa pagpili po ng Diyos sa atin, sa pagpili din natin na maging tunay niyang maharlikang pari, piliin po natin na mabuhay ng may katuwiran, panghawakan ng puno ng buhay. Na kahit na sa mundong ito, piliin pa rin po natin na gawin kung ano ang tama. Tayo ay tutulungan ng Diyos upang tunay na makapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Panginoon, naway patuloy na mangusap sa amin pong mga buhay ang iyong mga salita.
Panginoon, naway pangunahan mo kami. Panginoon, pinupuri ka namin. Ang iyong mga salita ang siyang nagdiligtas sa amin sa kasamaan. Patuloy mo kaming samahan. Panginoon, sinasabi mo na ayaw mo ng kawalan ng katapatan, lalo na pagdating sa timbangan. Panginoon, naway tulungan mo kami. Panginoon, tulungan mo kami pagdating sa aming mga pananalita sa amin pong puso. Panginoon, tulungan mo kami na lumapit sa iyo at patuloy na tanggapin ang bawat naming kahinaan. Banal na Espiritu, naway pangunahan mo ang aming mga puso. Kung kami ay gumawa ng mga kasamaan, ng mga bagay o Diyos na nagpapakita ng kasakiman, maaaring sa panlabas na itsura ay pinupuri ka namin, nabubuhay, nagbumukhang banal, ngunit kung kami na ay nasa aming marketplace, sa aming pamilya, sa eskwelahan, naroon pa rin ang kadiliman sa amin o kaya kasamaan sa amin. Naway ang iyong liwanag ang pumasok po sa amin pong mga puso. Sa kaloob-looban namin ay naroon ang kasamaan, ang kasakiman. Naway tulungan mo kami na harapin ang kasamaan sa aming kaloob-looban. Kayo ay aking iniimbitahan na manalangin sa Diyos at idalangin na pumasok ang banal na Espiritu sa atin. Panginoon, patawarin mo kami kung ang lumalabas sa aming mga bibig ay kasamaan.
Patawarin mo kami, O Diyos, kung kami man ay naging sakim at hindi namin inisip ang iyong kalooban. Panginoon, kami ay tumutulog sa iyo, naway patawarin mo ang aming mga kasalanan. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataon na kami ay naging sakim. Panginoon, ang kadiliman ang siyang pumupuno maging sa aming syudad, sa aming mga puso. Panginoon, hindi po ito ang problema ng iba, bagkus ay problema ko mismo. Ang lahat po sa amin ay puno ng kadiliman. Alam po namin ang tungkol sa puno ng buhay, ngunit nilalagay po namin ang aming sarili sa kadiliman. Panginoon, naway tulungan mo kami. Kami ay laging puno ng kahinaan. Hindi namin magawang maging dalisay at simple. Sa tuwing nakakakita kami ng mga benepisyo, ang gusto namin ay makuha iyon agad. Minamahal namin ang mundo. Ginagawa ang hindi tama. At para lamang sa mga benepisyo ay gumagawa kami ng kasamaan. Kami ay nagyayabang. Sa pagbabasa po namin ng kabanatang ito, ang aming sinasabi ay ito ay problema ng iba at hindi namin problema. Ngunit ngayon, O Diyos, binigay mo sa amin ang kabanatang ito, naway tulungan mo kami. Aking iniimbitahan ang lahat na manalangin sa Espiritu at atin pong aminin ang ating kahinaan sa harap ng Diyos. Ito po ay tungkol sa atin at hindi problema ng iba. Panginoon, naway ang iyong liwanag
ang iyong liwanag ang patuloy na manahan sa amin. Naway manahan sa amin, O Diyos, ang katapatan. Panginoon, naway tulungan mo kami. Katulad sa panalangin na mayroon kami, ikaw ay nangungusap sa bawat isa sa amin. Na ang kahinaan ay nagmumula sa aming mga puso. Tinatanggap po namin ang pagtuturo ng puno ng buhay, ngunit kami ay napupuno pa rin ng mga pagtatanong. Nang mangyari ang sunog sa Taipo, naroon na sinisi po namin ng iba. At sinisi ang aming mga kapamilya, ang aming kakilala, ang aming mga kapitbahay. Nanakit din ng iba pagdating sa mga benepisyo. Panginoon, sa aming pananalangin, aking nakikita marami sa ating mga kapatiran kahit nasa marketplace. Ang nais natin ay ang malamangan ang iba. Ngunit Panginoon, naritong tinatanggap po namin ang puno ng buhay. Maaring may iba sa inyo ngunit Panginoon, nakikita mo ang lahat kahit na ang pinakamaliit na uri ng pagkakasala ay iyong nakikita. Panginoon, tulungan mo kami na harapin ang kadiliman sa amin pong mga puso, ang kasamaan sa aming mga puso. Panginoon, sa aming paggawa ng mga desisyon, madalas ay hindi ka namin iniisip. Panginoon, naway pangunahan mo kami ayon sa iyong Espiritu. Panginoon, tulungan mo kami na makita ang nilalaman ng aming mga puso. Panginoon, alam po namin na ikaw ang puno ng buhay. Panginoon, tulungan mo kami. Amin pong itinataas ang aming kamay. Ikaw ay kailangan namin, O Diyos.
Panginoon, ginagamit po namin ang kamay na ito upang italangin na matanggal nga Panginoon, naway tulungan mo kami at patuloy na pagalingin at iligtas kami mula sa kadiliman. Tayo po ay tumayo at tayo po ay tumugon sa Diyos. Buhay ang dulot na matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Mga kapatid, tayo po ay pumasok sa diwa ng banal na espiritu. Ngayon pinapakita po sa atin ng Diyos ang puno ng buhay. Ang Diyos ay nagbubukas po sa atin ng daan at ito ang daan ng puno ng buhay. Naway piliin po natin ang daanan na ito, piliin ang daan ng puno ng buhay. Kung pipiliin po natin na maging puno ng buhay, ang syudad ng Diyos ay patuloy na maitataas. Ang susi ay ang atin pong pagdedesisyon. Sa pagkakataong ito, kung kayo po ay desidido na maging puno ng buhay, naway ipanalangin po natin ang syudad na ito, ang syudad ng Hong Kong. Sabihin natin sa Diyos na nais nating maging puno ng buhay at atin pong pagpalain ang lugar na ito. O kung kahit nasaan man po tayo, kung tayo ay desidido na maging puno ng buhay. Maaring meron po sa atin na nagmula sa iba't ibang distrito ng Hong Kong, ngunit naway piliin po natin na maging puno ng buhay.
at nang makipagbigay buhay sa iba't ibang mga distrito. Ngayon ay iniimbitahan ko kayo na gawin po ang aksyon na ito. Kahit saan man po tayo lumakad ay atin pong dadalhin ang puno ng buhay sa atin pong kanya-kanyang distrito. Sa ating pong espiritu ay atin pong ideklara na ang puno nga ng buhay ay matanim sa Hong Kong at sa kahit alinmang bansa o kaya syudad na atin pong pinanggalingan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay nais kong pagpalain ang bawat isa na dumalo sa pang-umagang debosyon. Ngayon, kayo ay makatiwirang tao. Bitbit ninyo ang puno ng buhay sa ngalan ng Panginoong Hesus. Kayo ay aking pinagpapala na sa kahit anumang desisyon na inyong gagawin, pipiliin ninyo na maging makatwiran. At ang bawat henerasyon na susunod sa atin ay lalakad din sa katuwirang ito. At Panginoon, tulungan mo kami na maalala lagi ang iyong mga salita. Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.